Ang daming magagandang nangyaring laro ngayon sa NBA. Nikola Jokic nasayang ang 61 puntos at Stephen Curry, playoffs ang nakikita sa bawat natitirang laro. Aminadong iniisip ang record ni Klay Thompson. Sa isang atmosperang parang hinugot mula sa kanilang serye sa playoffs noong nakaraang taon, muling tinalo ng Minnesota Timberwolves ang Denver Nuggets sa kabila ng makasaysayang pagpapakitang gilas ni Nikola Jokic. Nagtapos ang reigning MVP ng isang 61-point triple-double, ang may pinakamataas na puntos sa kasaysayan ng NBA sa isang triple-double at isang bagong career high sa scoring. Ngunit natalo pa rin ang Denver sa double overtime sa isang napakahalagang laban para sa kanilang playoff race. Sa huli, naging mapait ang resulta dahil sa isang masamang play ni Russell Westbrook na nag-foul kay Nickeil Alexander-Walker sa isang 3-point attempt habang tumutunog ang buzzer kung saan may isang puntos na lead ang Denver. Dahil sa official review, binigyan ng 3 free throw ang Timberwolves. Naipasok ni Alexander-Walker ang unang 2 free throw na naging isang masakit na pagtatapos para sa Ball Arena crowd. Nagpahayag ng simpatya si Nuggets head coach Michael Malone para kay Westbrook matapos ang laro na sinabing, "Pakiramdam ko ay masama para kay Russ." Wala sina Jamal Murray at Michael Porter Jr. sa lineup ng Nuggets kaya mas malaking responsibilidad ang napunta kay Jokic laban kay Rudy Gobert. Ang resulta ay mas kaunting playmaking kaysa sa karaniwang laro niya at mas maraming scoring. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang malaking produksyon, nabigo pa rin ng Nuggets na makuha ang panalo. Ang iba pang triple-doubles na may mataas na scoring sa kasaysayan ng NBA ay mula kina James Harden at Luka Doncic. Ang record-breaking na performance ni Jokic ay isa sa 2 kahangahangang laro mula sa multi-time MVPs ng araw na yon, kasabay ng dominanteng pagpapakita ni Stephen Curry. Sa panig ng Minnesota, tahimik sa halos buong laro si Anthony Edwards hanggang sa magsimula ang huling quarter. Pumasok siya sa quarter na may 10 puntos at umalis na may 23, kung saan 6 dito ay nagmula sa magkasunod na 3 na tumulong sa pagselyo ng laro sa regulation. Pagsapit ng overtime, halos parang laban na lamang ito sa pagitan ni Jokic at Edwards na parang isang one-on-one na laro habang 8 iba pang players ang nasa court. Si Gobert ay na-foul out bago matapos ang ika-4 na quarter, kaya nanatili si Jokic sa laro habang naging mas agresibo si Edwards. Dapat sana ay sa kanilang dalawa bumagsak ang kapalaran ng laro, ngunit sa halip na uwi ito kay Westbrook na hindi nagkaroon ng malaking epekto sa laban. Sa pagkatalong ito, ang Nuggets ay may kalahating laro na lamang ang lead sa Los Angeles Lakers para sa 2nd pwesto sa Western Conference at 2 laro ang agwat nila sa Houston Rockets para sa 2nd pwesto. Samantala, umangat ang Timberwolves kapantay ng Memphis Grizzlies para sa ika-6 na pwesto at ang huling garantisadong playoff spot sa West. Sa kabilang balita naman, sa lahat ng naibibigay ni Jimmy Butler sa Warriors at ang kanyang epekto ay hindi masukat, napaalalahanan sila nitong araw na ang tagal ng kanilang playoff run ay nakasalalay pa rin kay Stephen Curry. Maganda ang ipinakita ni Butler sa panalo laban sa palaban na Memphis Grizzlies. Sa isang playoff-like na laban sa FedEx Forum, nagtala siya ng epektibong 27 puntos, 6 na rebounds, 4 na assists at 3 steals. Ngunit malinaw si Butler ay isang kahangahangang co-pilot lamang. Si Curry naman ay nasa kanyang cosmic best sa pinakamahalagang laban ng Golden State kontra sa isang kalabang direktang nakikipag-agawan ng playoff positioning. Nang tumunog ang final buzzer, naghatid si Curry ng 52-point performance na siguradong narinig sa buong NBA. Ang taong ito ay 37 taong gulang, sabi ng Warriors coach na si Steve Kerr matapos ang laban. Hindi ka panipaniwala, 52 puntos kahit may mga nakadikit sa kanya buong laro. Ang kondisyon, ang kasanayan, ang tapang, ang paniniwala. Nakakabilib panoorin si Steph sa trabaho. Hindi ako makapaniwala na ginagawa pa rin niya ito sa edad na ito pero pinaghirapan niya ito at kitang-kita pa rin. Nalampasan ni Curry ang yumaong alamat na si Jerry West sa ika-25 pwesto sa all-time scoring list. Ang kanyang 19 na first quarter points ay nagbigay ng malakas na simula para sa Warriors. Ang kanyang 12 3-pointers ay nagpahirap sa depensa ng Memphis. Ang kanyang 8 assists ay nagpapanatili sa kanyang mga kakampi na alerto at aktibo. Ang kanyang 5 steals ay isang malinaw na mensahe sa kanyang team at sa Grizzlies. Ang kanyang 10 rebounds ay patunay ng kanyang puso sa laro.
Kailangan mong ipaalala sa sarili mong maglaro pa rin kahit pinapanood mo siyang gumagawa ng mga ganong bagay, sabi ni Moses Moody. Lumalabas siya sa mga screen, hinahanap ang kahit anong maliit na espasyo at tinutumba ito. Isang espesyal na performance mula sa isang espesyal na player. Lumapit ang Warriors sa laban na ito na may tamang mentalidad. Tinatrato ito na parang isang playoff game dahil sa isang mahalagang paraan, ito nga iyon. Bago magsimula ang laro, nasa ika-6 na pwesto sila sa Western Conference kasunod mismo ng Memphis. Ang panalong ito ay nagpalitan ng kanilang pwesto. Alam ni Curry ang misyon. Noong huling beses niyang naglaro sa FedEx Forum noong Disyembre, nakascore lang siya ng 2 puntos. Ngunit iba ang sitwasyon ngayon at kinakailangan ng isang pambihirang pagganap mula sa leader ng Warriors mula pa noong 2012. Nakalimutan na ni Curry ang isang nakaraang laro at mas nagtuon sa kahalagahan ng laban para sa kanilang team. Pinuri niya ang intensyon at game plan ng Warriors sa first quarter, lalo na kung paano nila inangkop ang kanilang laro laban sa depensa ng kalaban. Ang intensyon na ipinakita namin sa first quarter ay isang mahusay na game plan. Alam namin kung paano nila kami babantayan. Inisip ko ang kanilang estilo, sinusubukan nilang gawing magulo ang laro gamit ang top locks at itulak ako sa loob ng paint traffic. May sagot kami para doon mula sa simula ng laro. Pero higit sa lahat, gusto lang naming manalo sa isang malaking laban at yakapin ang sandali. Naging espesyal ang laro ni Curry matapos mag-init agad sa simula. Pinuri ni Draymond Green ang kanyang focus at dedikasyon. Dahil kulang sa suporta sa opensa, kinailangan niyang umako ng mas malaking responsibilidad na muli niyang nagawa ng may kahangahangang husay. Speaking of Warriors, si Steph Curry ay tila isang taong may misyon sa panalo ng Golden State laban sa Memphis Grizzlies nitong araw. Ang layunin, manalo sa laro. Ngunit hindi niya maiwasang maisip ang former teammates niyang si Klay Thompson at ang record nito para sa pinakamaraming 3-pointers sa isang laro habang pumuputok siya ng 52 puntos at 12 tres laban kina Ja Morant at sa kanyang team. Sa unang 2 shot ko ng 3 sa fourth quarter, talagang iniisip ko si Klay at ang record niya sa Chicago. Sinabi ni Curry sa Warriors post-game live matapos ang panalo, "Ito na ang pinakamalapit na narating ko sa record na may natitirang oras pa sa laro. Pero pagkatapos noon, napagtanto kong kailangan naming manalo kaya hindi ko pwedeng ipagsapalaran yon." Mainit ang simula ni Curry laban sa Grizzlies, agad siyang bumitaw ng 5 tres sa first quarter. Pagsapit ng halftime, mayroon na siyang 8, ngunit 4 na lang ang kanyang naipasok sa huling 2 quarters ng laro. Sa kabila nito, hindi na ito mahalaga para kay Curry dahil mas importante ang panalo ng Golden State na ngayon nalampasan ang Memphis para sa ika-5 pwesto sa Western Conference. Itinala ni Thompson ang record na 14 na tres sa isang laro noong October 29, 2018 sa laban ng Warriors kontra Chicago Bulls, isang record na dating pag-aari ni Curry na nakagawa ng 13 tres noong November 7, 2016 laban sa New Orleans Pelicans. Ilang beses nang muntik mabawi ni Curry ang record ngunit hindi pa niya ito natutumbasan. Inamin niyang patuloy pa rin niyang hinahabol ang marka ni Thompson. Sa ngayon, nananatiling nasa kamay ng kanyang former Splash Bro ang record. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?